ay hindi mga bagay, hindi mga laruan, hindi mga alipin na sunod-sunuran lang. Hindi kami aatras. Governor Rodante. Isisigaw namin ang katarungan! Hindi ako murong sa laban. Hi, you wanna have some drinks? Kung ang mga biktima ni Rodante yung pag-uusapan natin, why not? Eh, paano kung buhay mo pag-uusapan natin? Congratulations, Mercy! As for you, Atty. Abra, tama nga yung naging desisyon ko. I'm sure by now, nangangatok na ang mga tuhod ni Rodante sa takot. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yan. Nagawa mo yun dahil yun yung totoo mong boses at yun yung totoo mong pagkatao. Sino ka ba talaga, Atty. Abraham Espiritu? Imalabas na si Cherry ang bagman ni Balmores. Pag yun ang bumaliktad, durog si Balmores. Daming pera nito, ha. Nakawin ko na lang kaya lahat to. Sa bayas ka po. Tapos ilalaglag ko si Judge para wala nang humabol sa akin. Matatahimik na kaya buhay ko. Rando, kompleto na yung monthly SOP. Pwede mo nang dalhin kay Mr. Mario Aguirre anytime. Sorry, Judge. Paminsan-minsan lang ako makakatikim ng ganito kamahal na alak. Dito man lang makaganti ako sa pinagawa mo sa akin kay Rudy. Sa isang daigdig kung saan madalas na nilulunod ng katahimikan ang mga daing ng tulong, ang kwento ni Lovely at Alicia ay nagiging malakas na simbolo ng katatagan at kabayanihan. Mga babaeng dumanas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Patay pare! Grace! Grace!
Huwag mo kami na pare ng ano. Anak! Kumuha ka! Wala na! Di ba sinabi ko na kumuha ka? Pare Marvin! Lasing na rin ako. Isa pa rin ko doon. Lasing na rin eh. Tama na, pre. Tama na yan. Tama na yan. May bukas pa naman. Marami pa tayong bukas eh. Tama na yan, pare. Pinapahiya mo ko sa kila kong pare, oh! Di ba pag sinabi kong bumili ka, bumili ka! Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Wala ka na kang binibigay na pera! Hinihingi ka pa! Ang kapal na mukha mo! Ngunit nagpa siyang kumawala mula dito at piniling lumaban kaysa maging biktima na lamang. Dumaan sila sa tahimik na laban ng pang-aabuso ng isang makapangyarihang tao. Ng isang taong itinuturing nila noon na ama ng kanilang lalawigan, si Governor Rodante. Nitong nakaraang mga araw, nagpa siya sina Lovely at Alicia na magsampa ng demanda laban sa gobernador. Sa tulong ng Balmores Foundation na pinamumunuan ni Mercy Balmores Aguirre, na naging mukha na ng hustisya para sa mga kababaihan ng Rosario. Ang paglaya mula sa pang-aabuso ay nangangailangan hindi lang ng sariling lakas, kundi ng nagkakaisang pagkilos ng mga komunidad. Nagpapatunay na ang pagkilos at pagkakaisa ay maaring maging malakas na puwersa laban sa pang-aabuso at sa pagsusulong ng tunay na pagbabago. Brilliant! Now that's what I'm saying. Judge, nabasa niyo po yung article? Maganda. Alam mo, yung article na yan, dahil dyan, hindi malayong si Mercy na magiging susunod na gobernadora ng Rosario. Miguel, dalhin mo sa akin yung nagsulat niyan. Gusto ko siya makausap. Nanaginip ba ako? Shucks nga. Interesting yung article niya. Subscriber din kasi ako ng Manila Post Online. The writer explains that sexual abuse is not about sex. It's about power. While sexual torture defines that power. Galing ng argument niya, no? Excuse me, can I help you? Sorry, hindi ko napigilan mag-comment sa article na binabasa mo. Ganda kasi. Salamat sa paliwanag, ah. As if hindi ko naintindihan yung binabasa kong article. Now, if you don't mind, gusto ko mapag-isa. Yeah. Ako to, yung customer mo sa diner. Remember? Blue lemonade yung order ko nun. Sorry, yung dami naming naging customer sa diner. Posibleng makilala ka. Good morning. Thank you. Congratulations. Saan? Yung article mo. Ah, Ang ganda niya. Bilib ako. Thank you. Inspiration ko talaga yung asawa mo doon. Siya yun eh. You know who else was super impressed? Judge Balmores. Can you believe it? Bigla ka nagkaroon ng judge na tagahanga. Talaga? He was so impressed, can't wait to meet you. Gusto ka niya makausap.
Judge? You are Miss... Jane. Jane Rosario. Manila Post Online. Pleased to meet you, Jane. So finally, alam mo, masaya ako at nakaharap ako ng representative from Manila Post. Isa sa mga prestigious tri-media organization ng bansa natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo, natuwa ako dun sa article mo about Lovely. And I must say, I'm impressed. Thank you, Judge. So ikaw na magiging correspondent namin dito sa lalawigan. Yes. Ako na nga. Good. So if ever nakakailanganin mo ng tulong, nandito lang kami. And kung sakaling magkaroon ka ng kasong libel, well, nandyan si Attorney Miguel. Napakahusay na abogado. Salamat, Judge. Asahan ko yan. Hindi na rin kita i-istorbo yan. Again, salamat sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon ko. It was nice to finally meet you. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Hatid ko lang, Judge. No, Miguel, you stay. May pag-uusapan pa tayo. I'm sure Jane here knows her way out. And pasasama ko na lang siya kay Dan. Okay. Bye. Alam mo, Miguel, fate is a funny way of creating accidental moments. Alam mo bang itong lalawigan na to, sinunod ko ang pangalan niya sa pinakamamahal kong asawa, which is Rosario. At yung dalaga kanina, ang last name nun, Rosario. Hindi ko alam kung anong gusto sabihin sa akin ng pagkakataon. May problema ba tayo, Judge? Thanks, bro. Well, my memory serves me right. Meron akong kasong nahawakan noon. Kaso ng isang broadcaster na napatay. Masyado yung ginawang panlalait ng broadcaster na yun sa akin, sa radyo. Pero hindi ako nag-inhibit dun sa kaso. Pinawalan sala ko lahat ng mga involved sa pagpatay. Pero hindi dahil sa kawalan ng ebidensya. Hindi dahil sa gusto ko ipakita sa lahat at sa buong bayan na ako ang tanging may hawak ng hustisya. At yung broadcaster na yon, meron siyang anak. Ano po pangalan ng anak niya? Jane Sanchez Rosario.
Rosario. Siguro doon yung hindi tayo masalasihan ng mga tao ni Rodante. Tama pa tayo pag-unatan, Judge? No. Don't get me wrong. Hindi ko magagawang magpapatay ng taga Manila Post. Makakalaban ko lang yung mga taga-media pag ginawa ko yan. Pati na rin ang palasyo. What I'm trying to say here is... nakitaan ko ng potensyal yung babaeng yan. Alam ko naman na mapanganib kapag pinasok ko siya sa plano natin. Pero kasi nakikita ko, malaking may tutulong niya sa atin para mapatalsik si Rodante sa pwesto niya. At mas mabibigyan niya ng bango yung law firm natin. Judge, paano kung may ibang balak to laban sa atin? Yeah. That's where you come in. Gusto ko subaybayan mo siya. Coordinate with her. Bantayan mo yung bawat kilos niya at sa aking galaw. And one more thing, Miguel. Gusto ko makakuha ng update kay Gito sa mga kinikilos ni Rodante. Naiakyat na kasi sa taas ng piskal yung kaso niya. So anytime, pwede nang i-serve yung warrant laban sa akin. Go! Good news. Na-downgrade na yung case niya to available offense. Na-file ko na yung bail niyo. Akala yata ng Balmores na yun, kayang-kaya niya ako ipakulong. Hindi mangyayari yun. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay na hari dito sa Rosario. Bakit ka pumayag makipagkita kay Miguel? Pagkakataon ko na yon na makakuha ng impormasyon. Paano kung ikaw yung nahulog sa patibong niya? Bakit ikaw, Abra? Hindi ka ba natatakot na baka mahulog ka din sa patibong ni Mercy? Jane. Iba si Mercy kay Miguel. Pareho lang silang malapit kay Balmores. What makes you think na hindi magsusumbong si Mercy pag nalaman niya na ikaw si Norman? Abra, sumusugalan din ako katulad mo. Pagkatiwalaan mo ko, alam ko kung anong ginagawa ko. Sorry. Concerned lang ako sa safety mo. Sorry, Dad. Hindi ko sinabi agad. So, ano plano mo kay Miguel? Kailangan kong makahanap ng pagkakataon na makapasok sa mundong ginagalawan ni Miguel. Baka sakaling may mga malaman akong impormasyon na magagamit natin. Lahat ng mga bagay na tinatago nila. Basta mag-iingat ka.
Hindi ko alam kung kakayanin ko pang iasa sa batas kung may nangyari sa'yo. Kailangan ko na umalis. Gusto raw ako makita ni Balmores. Hanggang ngayon, nakalaya pa rin niya hayop na gobernador na yan. Alam mo na ako anong gagawin mo, Atty. Abra. Yes, Judge. Magpa-file na ako ng motion for reconsideration on the resolution of petition for bail, ASAP. Meron akong karagdagan na ebidensya to justify it. Baka meron na rin kayo, Judge. Ako nang bahala dyan. I can easily provide that. Kung ganun, may isa na lang tayong problema. Ano yun? Yung judge na may hawak ng kaso. Si Judge Laguerna. Mukhang hawak siya sa leeg ni Governor Rodante, Judge. Judge Laguerna. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Ano ba na? Kaya mo ba? Kaya mo yan!
Bastos ka! Ba't dinalo ko yung mga bata mo? Akin yung pera ko! Kilala mo ba sino kausap mo? Ha? Ikaw naman. Dahil mula ngayon, di na tayo maghihiwalay. Pero kailangan ko ng tulong mo. Nakakadena na yung magkabilang kamay ko sa kama. Pinahirapan niya ako. Tinutukan ng patalin. Bago niya ako pilitin na makipagtalik sa kanya. Kailan ba ipakita ko to sa'yo? Sinong baboy ang gumawa niyan? Anong nangyari? May nag-upload na ng video ni Rodante na ginagahasa si Lovely. Problema sa'yo, Gov. Nilaman ka na ng kapangyarihan. Yun ba ang sabi ng tatay mo? Lahat ng ito, pakana ng daddy mo. Kayo ba nagpakalat ng sex video ni Rodante? Sumagot kayo, Dad. Miguel. May traidor sa loob ng opisina. Sino sa inyong dalawa ang traidor? Suspended na si Go. Told you. Masabi ko sa'yo eh. Mangyayari lang eh. Balita ko, nagiging close na kay Miguel ah. Nakikita kong mataas ang pangarap ni Miguel. Pwedeng-pwede siyang bumaliktad. Lalong-lalo na kapag nagkaroon sila ng hidwaan ni Balmores. Nakapasok na ako sa home office si Balmores. Posibleng sa susunod na punta ko doon, may sekreto ako malalaman. I'd like you to meet Jane Rosario, new member of our team. Hindi ako magpapakulong. Uubusin ko silang lahat. Ay, klaro ba? Laban lang nating dalawa. Purahin na natin ang isa't isa sa mundo!